Kakapasok lang, nakakakilabot na pasabog ni Franz Castro. Wawasak sa Kongreso, PBBM VP Sara na shock. Aba, si Castro may pasabog. So, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video ating mapapanood at magbibigay ng reaksyon, right? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng videong ito. Pasok! Abay positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdating naman ng mas maraming paumuhunan dito sa ating bansa. Pahayag ito ng Presidente sa isinagawang paglulunsad nitong Philippine Domestic Submarine Cable Network o itong PDSCN na magpapabilis nga ng fiber internet dito sa Pilipinas. Ang pagpapahayag ng positibong pananaw ng punong ehekutibo sa gitna yan ng inaasahang mas marami pang kolaborasyon sa bansang Japan gaya ng idilunsad na naturang proyekto na anyay magkasamang bisyon ng Pilipinas at ng naturang bansa o itong bansang Japan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikatutuwa ng pamahalaan na makitang tuloy-tuloy itong mas marami pang mga investment na inaasahan nilang magkakatotoo sa hinaharap. Tinawag namang game changer ng Pangulo ang paglulunsad ng naturang proyekto na aniyay magpapaangat naman dito sa standing ng Pilipinas kung pag-uusapan ay internet interconnectivity lalo't ipinupursige ng kanyang administrasyon ito namang digital transformation. Kaugnay niya, narito ang naging bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are excited to see the many investments that will come to fruition in the near future. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Pero nakikita naman natin, nagtatrabaho naman yung Pangulo natin. No? Talagang nadadamay lang siya doon sa mga nangyayari dito eh. Doon sa mga alitap-tap na nakapaligid sa kanya. At yung internet na yun, ha? Dapat talaga mapabilis yung internet natin eh. Dapat nga, no? Masarap siguro maging libre nila internet sa atin. No? iba pang balita. Party Ayan. list representative na si Franz Castro. Tila nilaglag ang liderato Ala. at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto ang Vice President Ala. na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa Ano kayo yan? lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Grabe. At ito na nga mga kababayan, tila tunay nga ang kasabihan, walang usok na makikimkim, lalabas at lalabas ang totoo. Hindi man daw diretsahan, ngunit tila pinangalanan. Ito'y ayon sa marami sa ating mga kababayan dahil makikita di umano kung paano nilaglag ng House of Representative member na si Franz Castro ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte. Nako! Nahuli nga di umano sa kanyang sariling bibig si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro matapos ang national interview nito kung saan ay diretsahan di umano nitong sinabi na isang political leader at political party leader ang di umano'y nasa likod ng impeachment talk laban kay VP Sara. At tila napagtanto ng marami sa ating mga kababayan na ang dominante ngayon sa Kongreso ay ang political party kung saan pinamumunuan ni Congressman Martin Romualdez at mismo ang News 5 ang naglabas ng pruweba sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Media outlet na One News ang naging pahayag ni Castro patungkol sa mga kongresista at political leader ang nasa likod ng planong impeachment complaint laban di umano kay Vice President Sara Duterte. Ala! Ayan ang sinasabi ko. Pagkatapos yung kampihan si Castro, pagkatapos yung paboran, ayan, konting mantsa lang, binaliktad na ang sitwasyon. No? Hindi mo talaga sila makikitaan ng tiwala. Diba?
Kasi kapag nagtiwala ka sa kanila, isang hindi lang nila gusto na galaw mo, yari ka talaga. At ngayon is kumakanta na sila na ganyan na ang nasa likod niyaan ay si Speaker. Sa pagpapa-impeach kay VP Sara, naku malaking ano yun, malaking revelasyon. Naku, malaking revelasyon. Tapos malaking konsumisyon din ni Speaker yan, sigurado. Ikaw talaga si Castro. Yeah. Kinampi-kampihan mo, tapos gaganyanin ka lang, no? Siguro iniisip ko ni Speaker, walang yato. Pagkatapos ko kampihan, nilaglag ako. Bilang isang pruweba, inilabas mismo ng mga source ang kasalukuyan pa ring presidente or political party leader ng Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD, ang speaker na si Martin Romualdez. Sino pa nga daw ang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara? Wala na daw ang iba, kundi ang mga nag-aambisyong pumalit sa pinakamataas na pwesto na pinag-aagawa ng mga politiko. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kung gusto nyo kasi, post na si Sara, kaya kayo, panik na kayo ng panik. Pag meron kayo nakikitang masipag magtrabaho, Castro, nabuking tuloy si Martin. Puro politika lang naman ang iniisip, hindi naman nila iniisip ang totoong kailangan ng taong bayan. Kapangyarihan at impluensya lang naman ang hinahangad ng mga taong ayaw sa kapayapaan. Ayan, nabuking tuloy si Castro. Nilaglag niya ang kanyang amo. Basta't mga pansariling interes ang hinahangad, walang mabuting nangyayari dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, kabutihan ng mananaig. Masyadong nagmamadali si Martin sa ambisyon niyang maging presidente. Wala pa naman siyang nagagawa sa bayan, naging speaker lang, kala na niya magiging presidente na siya agad. Alam naming taong bayan ang galawan ng mga politikong di mapagkakatiwalaan. Dapat lang suspindi na yan si Franz Castro dahil sa pagsabi niyang patalsikin si VP Sara sa kanyang pwesto. Nagisa sila sa sarili nilang mantika. Nagbumerang sa kanila ang paninira nila kay VP Inday. And go! Ang dami talagang gusto maging presidente. Pero iilan lang ang fit na maging presidente. Mga Lods, Mr. buti pa si VP Inday Sara, no? Hindi siya nangingialam, di ba? At binabypass ang ating presidente. No, kasi sa totoo lang, she is the Vice President of the Philippines, di ba? Pwede siyang sumalungat, pwede siyang mag-overpower, no, sa ating presidente kasi in the first place, second highest position siya, and at the same time, hindi natin maipagkakaila. There's an influence and power. No, biglang na ano yung lights. Di ba? So, hindi natin maipagkakaila na there's power and influence sa pangalang Duterte. And I salute VP Inday Sara kasi di ba, siya nga hindi nangingialam sa presidente. Siya nga hanggang ngayon sumusuporta at rumirespeto sa presidente natin sa kung ano man ang desisyon ng ating presidente sa bansa natin. Hindi katulad kila Romualdez, hindi katulad kila First Lady. Di ba na, grabe kung makapag-sulsul at makapag-manipulate no, sa ating presidente. Kaya tingnan mo, anong nangyayari ngayon, di ba? Tingnan nyo anong nangyayari ngayon. Nagkakanda gulo-gulo na. Pati Senado, pati Kongreso, di ba? Nag-aaway. Kasi iba talaga kapag ang utak mo is dilaw. Hindi, totoo yan. No? Kapag ang utak mo is straight, kuwari, straight pula, straight, or, di ba may mga kahulugan yan, yung mga kulay na yan, di ba? Iisipin kasi nila dyan, ang iniisip nila dyan, si VP Sara hindi nagsasalita, hindi kumokontra sa presidente. Bumabaliktad na sa tatay niya yan. Bumabaliktad na siguro sumisip-sip kay PBBM. Hello? Hindi naman siguro magagawang magsip-sip ni VP Sara kay PBBM para maging malakas siya. Hindi ganun ang isang VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit ganyan lang siya na parang is chillax lang si Vice President. No? Hindi niya pinapansin yung mga nangyayari kasi nandudoon pa rin sa kanya yung respeto. Unang-una sa pagkakaibigan nila na PBBM, naging magpartner sa Uniteam. 'Di ba? Nagre-respetuhan sila. May respeto siya sa presidente.
At hindi naman siguro ganoon na binabastos na ni PBBM ang mga Duterte. No, hindi nga masyadong napapatulan ni PBBM di ba? Nagsasalita lang siya, mangilan-ngilan lang. Although may mga hindi magandang nasasabi naman kay PBBM, si Tatay Digong at saka si Pulong. Pero yung pagkakasalita ni Tatay Digong at ni Pulong na medyo hindi maganda kay PBBM is naiintindihan ko rin. Kasi bilang ama at bilang kapatid ni VP Sara is pinagtatanggulang nila yung kapatid nila. At syempre yung pangalang niyuyurakan sa kanila. 'Di ba? Hindi naman pwede na ginaganto na lang sila, hinahamak sila kung ano-ano ibinibintang sa kanila, kung ano-ano pinagsasasabi sa kanilang masama, is mananahimik lang sila. Lalo silang dudurugin. Tahimik na nga sila nun, ayaw silang tigilan O edi syempre, ika nga naman doon, makipagsabayan na tayo. Pero si VP Sara is nananahimik siya. Kasi hindi niya naman kailangang makisali. Diba? Hindi niya kailangang makisali. Kasi gusto niyang gampanan ang pagiging Vice President. Gusto niyang gampanan ng trabaho na ipinangako niya sa mga tao. At saka, tama naman si Mr. Real Talker, bilang Vice President, ang lakas ng laban niya kung gusto niyang kalabanin si PBBM. Dahil ang daming sumusuporta kay VP Sara. Kung sakaling sumalungat siya kay PBBM, kalabanin niya ang administrasyon, ang daming magiging kakampi ni VP Sara. Hindi katulad ni Leni Robredo na sumasalungat kay FPRRD noon. Kahit na lumalaban siya sa administrasyon FPRRD, alam naman ni Leni na wala talagang sasama sa kanya, kakaunti lang. Hindi katulad kay VP Sara, marami talagang sasama, is gulo talaga ang mangyayari niyan. Pero hindi ginagawa ni VP Sara dahil gusto niya rin na matapos din ni PBBM ang termino niya. Dahil kung gustong agawin ni VP Sara ang Malacanang, kung gusto niyang agawin ang pwesto ni PBBM, kayang-kaya niya na yan. Diba? Kayang-kaya. Diba? Tao kakampi niya, taong bayan At saka dapat nakisali na siya sa naging salitaan ng tatay niya, tsaka ng kapatid niya, tsaka kay PBBM. Diba? Hindi siya nakikisali. Nasa gitna lang siya. Siguro hindi naman masyadong nagiging foul pa sa kanya lahat ng nangyayari. Pinagpapasensya niya dahil hindi naman si PBBM kung tutuusin ang may atraso sa mga Duterte. Hindi si PBBM ang nagpalaki ng problema laban sa mga Duterte. Alam niyo na kung sino yon, mga katunay, kung sino yung nagpalalim niyan, yung nagpalaki ng apoy na yan. Sa totoo lang mga Lods, diba dati pa naman sinabi ni President BBM na hindi mo na prioridad ang charter change. Tapos diba biglang nag-move ang Kongreso, nagpa-People's Initiative sila, diba? Nang mudmud ng pera, nang namigay ng ayuda para sa perma. Tapos ayun na, biglang agree na sila sa like yung si Romualdez, no? Minumungkahi na niya about charter change, di ba? Parang, tapos ngayon, si President BBM, minumungkahi na niya ang charter change. Di ba? So, sino ba talaga ang nagsusulsul? Kasi para sa akin, mga Lords, meron talaga nagsusulsul niyan kay Malakas President yun. BBM. Meron yan Fina-frontline na lang nila yung ibang mga kongresista para at least yung ibang mga kongresista lang ang madidiin. Tingin ko meron Kasi hindi mag-iiba-iba ng desisyon yan Sigurado yun at yun nang nakakausap niya, yung taong yun. Diba? At least, tingnan mo ngayon, diba? Si Romualdez plays safe. And, whether you like it or not, madadamay talaga si President BBM, lalo na sa mga nangyayari right now. And mga Lords, napaka-pangit na branding yan, yung magbabayad ng perma para sa, di ba, magbibigay ng ayuda para sa perma. Napakapangit na branding yan, no, sa Marcos administration. Lalo na binabrand pa nila Bagong Pilipinas. Ba't di nyo nalang gayahin? Nagbago naman Mahal na Pilipinas. Si VP Inday Sara na whatever the decision of our president, andyan lang siya sa likod. Di ba? May mga Andun pa rin yung respeto. hindi man sila tugma sa paninindigan.
like yung peace talks. Pero at the end, nagmumungkahi lang si VP Inday Sara, nagbibigay lang siya ng kanyang opinion, pero at the end, inaalaw niya pa rin na ang masunod ang presidente. Dapat ganun. Hindi niya pinipilit yung gusto niya. Di ba? Kung ano yung gusto ng presidente, yun ang nire-respeto niya. Siyempre, presidente yan eh. Di ba? May respeto ang vice sa presidente. Aba, bihira yung ganyang vice president na rumirespeto sa kung ano ang desisyon ng presidente at hindi siya sumasalungat. Di ba? Tinanggalan nga siya ng confidential pa. Bahala kayo, di tanggalan niyo. Hindi siya nagre-reklamo. Kung maiba-iba yan, naku, malamang ko, nagwewelga na sa kalsada yan. Kasi right now, grabe talaga. Alam mo, kahit hindi magsalita yung si Romualdez, kitang-kita talaga sa pagmumukha niya na siya yung may pakana ng lahat ng to di ba? Pakunwa-kunwari lang yan, pero makukonect to the dots mo, siya talaga Alam nga namang ang pasimuno niyan si President BBM, lalo na yung bayaran ng perma. Hindi naman ganyan, no, si President BBM. Yun na nga, nadadamay na lang talaga siya, di ba, sa mga pinaggagawa sa ilalim. Ito mga lods mahihirapan talaga, di ba, ang mga kalaban ng mga Duterte na pabagsakin sila. Sobrang mahihirapan sila kasi iba kasi yung impact at resulta na ibinigay ng mga Duterte sa Pilipinas. Pansinin nyo ngayon mga lods, di ba? As you see, kahit anuman, no? Kahit anuman ang mga issues na dumarating sa mga Duterte, the way sila magsalita, di ba? Kamakailan lang si Tatay Digong, di ba? So, matapang sila magsalita. Pero at the end, mahal pa rin sila ng tao. At the end, mas nangingibabaw pa rin yung mga magagandang nagawa ni Tatay Digong sa bansa natin. Or even Dutertes, pansinin nyo, di ba? Ang brand kasi ng mga Duterte, hindi yung typical na politiko. Di ba, napapogi, tawag nito, kumbaga, pajaporms, no? Hindi kasi sila ganun dinadaan talaga nila ang constituents nila, no? Dinadaan talaga ng mga Duterte, di ba, sa gawa at resulta. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin si Mr. Will Talker. Ayan, no? Totoo naman yun dahil naging totoong tao ang mga Duterte sa ating lahat. Hindi sila nagpakita ng kaplastikan. Di ba? Nakikita naman natin kung galit sila. Kung gusto nila yung tao, gusto nila. Di ba? Hindi sila nagbabalat kayo. No? Kung gusto ko nga nilang murahin, mumurahin ka. Kung gusto ko sapakin, sasapakin. Di ba? Ganun yan yun ang gusto ng mga tao, yung maging totoo lang sa kanila. Di ba? Kaya kahit anong nangyayaring paninira o anuman, is sila pa rin, yung mga Duterte pa rin, ang nangingibabaw. Di ba? Ang kinakampihan. At ito naman, syempre, yung mga Marcos naman, is naaapektuhan sa mga nangyayari. No? Kahit hindi naman sila yung gumagawa, hindi sa kanila nang gagaling, 'di ba? Is doon sa mga alitap-tap talaga nila sila napapahamak. Naku, kailangan is maging mapagmatsyag yung mga Marcos. Kailangan is alagaan nila yung pangalan na ibinalik nila ngayon. 'Di ba? Yun yan. Kailangan uli silang mag-let's bolt in, parang gano'n. Duterte at Marcos, pero parang ewan natin kung mangyayari pa yon o hindi na. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga komento. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.